Kamusta mga kabarangay, narito na ang update natin sa Barangay Ginebra. Muli na namang nabigo si Arvin Tolentino. Sa ikalawang sunod na laro, parang pader si Stephen Holt. Kahit anong tira ni Arvin, parang alam na alam ni Holt kung saan pupunta ang bola. Isang malaking hadlang si Holt sa pag-asenso ni Arvin, isang matigas na depensa na tila binabasa ang isip ng kanyang kalaban. Pabalik-balik ang bola sa mga kamay ni Arvin, ang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo. Sinusubukan niyang umikot, mag-shoot mula sa iba't ibang anggulo, pero palaging nandoon si Holt, handa na harangan ang kanyang tira. Ang bawat pagtatangka ni Arvin ay sinasalubong ng mabilis at maayos na depensa ni Holt. Parang may magnet sa pagitan nila, ang bola ay palaging napapalayo kay Arvin. Ang mga kasamahan ni Arvin ay nagsisikap na tumulong, nagbibigay ng mga screen at passing lanes, pero ang depensa ni Holt ay masyadong mahigpit. Ang bawat paggalaw ni Arvin ay sinusundan ni Holt, isang anino na hindi maiiwasan. Ang mga sigaw ng coach ay naririnig sa buong court, pero tila walang epekto kay Holt. Determinado siya. Sa huli, ang Kings, na may hawak kay Stephen Holt, ay nanalo ng 119-106, isang matinding pagkatalo para sa koponan ni Arvin. Isang 2-0 lead na ang hawak ng Kings sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Umuwi si Arvin na may mabigat na puso, ang larawan ni Stephen Holt, ang kanyang matigas na depensa, ay nakaukit na sa kanyang isipan. Alam niya na kailangan niya ng mas malakas na estratehiya sa susunod na laro kung gusto niyang makalaban ang pader na si Stephen Holt. Ang hamon ay malaki, pero ang determinasyon ni Arvin ay mas malaki pa. Ang unang kalahati ng game 2 ay isang bangungot para kay Arvin. Si Stephen Holt, na parang isang kalasag na bakal, ay nagbantay sa kanya ng mahigpit. 2 lamang sa 9 na tira ni Arvin ang pumasok, 4 puntos lamang ang kanyang na-score. Isang nakakahiya at nakakadismayang performance. Samantala, ang Kings, dahil sa mahusay na depensa ni Holt kay Arvin, ay nakakuha ng napakalaking lamang, 68-39. Ang 33-17 na kalamangan sa unang kalahati ay nagpapatunay sa kahusayan ni Holt at sa kahinaan ni Arvin sa depensa nito. Nakaupo si Arvin sa bench sa halftime, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Ang coach ay lumapit sa kanya, ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala pero may halong pag-asa. Arvin, sabi ng coach, hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating maghanap ng paraan para mabasag ang depensa ni Holt. Pag-aralan natin ang kanyang mga galaw, hanapin natin ang kanyang mga kahinaan. Sa ikalawang kalahati, isang bagong Arvin ang sumulpot. Sinunod niya ang payo ng kanyang coach. Nag-aral siya ng mabuti ng mga galaw ni Holt, nag-isip siya ng mga bagong estratehiya. Hindi na siya nag-concentrate sa pag-score, sa halip ay nakatutok siya sa pag-assist sa kanyang mga kasamahan. Nagbigay siya ng mga crucial passes, na nagresulta sa mga puntos para sa kanyang koponan. Nagbago ang kanyang laro, mula sa isang scorer patungo sa isang playmaker. Bagamat hindi na niya na-break ang depensa ni Holt ng tuluyan, ang pagbabago ng kanyang diskarte ay nagdulot ng pag-asa sa kanyang koponan. Hindi man sila nanalo, ang pagpapakitang gilas ni Arvin sa ikalawang kalahati ay nagpakitang hindi siya sumusuko. Ang kanyang determinasyon at kakayahang mag-adjust ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kasamahan. Ang pagkatalo ay isang aral, isang hamon na magtutulak sa kanya na maging mas mahusay pa. Ang tunggalian nila ni Stephen Holt ay hindi pa tapos. Mayroon pang susunod na laro, at handa na si Arvin na harapin ang hamon. Sa pagbubukas ng third period, isang bagong Arvin ang sumalubong sa mga manunood. Parang multo na nawala ang pagkadismaya sa kanyang mukha, napalitan ng determinasyon. 2 sunod-sunod na 3-pointers ang kanyang naipasok, ang bola ay dumausdet sa ring na parang bula. Ang crowd ay nagsigawan, ang mga kasamahan niya ay nag-high five, pero hindi pa rin sapat iyon para mag-spark ng malaking comeback. Bagamat nakakuha ng ritmo si Arvin, ang depensa ni Stephen Holt ay nanatiling mahigpit. Hindi man gaanong nakakakuha ng punto si Arvin, ang kanyang presensya sa court ay nagdulot ng pagbabago. Ang kanyang mga passing skills ay naging susi sa pag-atake ng Northport, nagbibigay ng mga pagkakataon sa kanyang mga kasamahan para makapag-score. Ang kanyang pagiging playmaker ay naging mas epektibo kaysa sa pagiging scorer niya.
Ngunit ang lamang ng Kings ay masyadong malaki na. Ang momentum ay nasa kanila na, at kahit anong sipag ni Arvin, hindi na nila maabyutan. Ang depensa ni Hulk, kahit na may mga sandali ng kahinaan, ay nanatiling isang malaking hadlang. Ang pag-atake ng Northport ay hindi naging sapat para makalaban ang mahigpit na depensa ng Kings. Sa huli, ang Kings ay nanalo ulit. Ang pagganap ni Arvin sa third period ay isang maliit na tagumpay, isang pag-asa para sa mga susunod na laro. Natutunan niya ang kahalagahan ng pag-adjust, ng paghahanap ng ibang paraan para makatulong sa kanyang koponan, kahit na hindi siya ang pangunahing scorer. Ang tunggalian nila ni Stephen Holt ay nagpatuloy, isang kwento ng determinasyon, pagtitiis, at pagunlad. Ang pagkatalo ay isang aral, isang hakbang patungo sa pagiging isang mas mahusay na manlalaro. Ang susunod na laro ay isang bagong hamon, at handa na si Arvin na harapin ito. Mga kabarangay, kung gusto ninyo pa ng maraming update sa Barangay Ginebra ay huwag ninyo kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung ayaw ninyo naman sa Barangay Ginebra ay gusto naman ipaalam sa inyo na sa bawang utak nyo.